Ayan, hello po sa lahat ng ating mga taga-subaybay from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo? Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig, si Sir Glenn dito po sa YouTube. So oras natin mga kaibigan, alas 2:11 na po ng hapon. Araw ngayon ng Martes. So April 2, 2025. Mga kamunting tinig, alam mo sa totoo lang, nabulaga ako sa mga paek-ek na mga supporter ni Rodrigo Duterte. Pero bago po yan, pag bago pa lang po kayo dito sa aking channel, so huwag kalimutan mag-share, mag-like, mag-subscribe, at sana po huwag nyo rin kalimutan mag-join sa ating Munting Tinig community para po sa ekonomiya. Ay alam mo naman, kami na mga vlogger, hindi lang po kung baga nagpapadami ng mga subscriber, kung di, syempre kahit papano kumita. At yan ay mula po sa mga supporter ng ating channel. Okay? Syempre, kung mag-join kayo, maraming salamat. Kung hindi naman, okay lang. Ang importante, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe dahil iisa lang po ang ating pinaglalaban. Mga kamunting tinig, habang nagbabrowse ako ng aking Facebook, itong si Greco Belhica, hindi ko alam kung ano yung mga pumapasok sa utak nito. At syempre, kay Harry Roque. Hindi ko rin alam kung kailan to sila magpapaepal at hanggang kailan po to sila magiging instrumento para mabigyan ng false hope ang ating mga kababayan na nabulag sa mga pagmumura, nabulag sa tapang-tapangan, nabulag di umano sa kuno mahal ng mga Duterte ang bayan. But for the majority, they didn't love our country. They didn't love Filipinos. But they want to survive politically. So itong si Belhica, sumulat ito kay Donald Trump. At hindi pa nakontento. Sumulat pa kay Vladimir Putin. So hindi ko na po isa-isahin yung mga detalye ng kanya mga pagrarant. Pero nalulungkot lang tayo dahil may mga gatong klase na mga Pilipino na himod-puwet sa mga Duterte na kinabang dahil hinayaan ni Rodrigo Duterte na makinabang itong mga tao na ito. Pagpalagay na lang natin, ganito yon. Karapatan niya, kahit nga kay Poncio Pilato o kung kasino mang Judas, siya ay magsulat. Pero yung papamukain mo sa sambayanang Pilipinong sumulat ka dahil gusto mong sabihin ang lahat ng achievement ni Rodrigo Duterte at i-influence ang pag-iisip ng liderato ng Russia at ng Amerika na itong si Rodrigo Duterte ay magaling, hindi po siya dapat makulong dyan sa International Criminal Court. Dapat makinig itong dalawang leader na ito na parang inapi si Rodrigo Duterte sa kabila ng kanyang pagmamahal sa bayan. Pero mga kamunting tinig, gusto ko lang pong basahin talaga. Kahit sinasabi ko na I will not go through the details of the letter of what we call this Greco Bellica, pero hindi ko matanggap-tanggap yung mga words. Sabi niya dito, Your Excellency, o address niya kay Donald Trump, yung presidente ng United States of America, dinamay pa. Dinamay pa si Donald Trump. O si President Donald Trump. Dinamay pa si President Vladimir Putin ng Russia. Sabi niya dito, it is with the utmost respect that I write this letter to you in behalf of the millions of Filipino people to support former President Rodrigo Duterte. As if itong si Belhica ay ipinipresenta niya. Oo, ang kanyang sarili bilang representative ng million of the Filipinos. In behalf man kaya? Di ba? In behalf of the millions of Filipino people daw. Sinabi dito ni Belhica na during President Duterte's term daw, he implemented and delivered on his campaign promises against criminality. Pero ang problema, maraming naging kriminal.
Gusto mong sugpain. Sorry. Gusto mong sugpuin ang criminality, pero marami naman ang naging kriminal. Nakita mo? Kasi kung maganda sana ang pag-implement ng war against criminal in order for you to, what they call this, delivered a particular program against criminality, hindi sana magiging kriminal ang kapwa mo Pilipino. At ikaw mismo ngayon. That's the reason why si Rodrigo Duterte faced charges, crime against humanity. Sabi ni Belica dito, this translated to great assurance that drug lord and pushers were being dealt with, significantly reducing the crime rate in the country, the straight and were under. Oo nga, pero kabaliktaran ang inyong mga sinasabi. You want to go against criminality, but in return, a lot of Filipinos became criminal. They killed and killed and killed those who considered what? Suspect. Without due process, they being killed. Okay? Tapos kasi ito si itong si Belica kasi, siya daw yung dating mga nagbabantay sila, no? Mga anti-criminality daw at anti-corruption, yan daw po ang hallmark ng Duterte administration. Maniwala kayo? Maniwala kayo na anti-criminality, anti-corruption, yung Duterte's administration? Maniniwala kayo na yung mga corrupt official daw, yung mga crime leaders, natatakot, sa una pa lang na araw ng kanyang pag-upo? Actually, yung mga ganyan, hindi takot yan eh. Kung baga lang, laylo. Kasi wala namang namatay na drug lord. Anti-corruption ang Duterte administration, but in turnouts, sila yung may mga hindi maipaliwanag na yaman. At sila ngayon ay posibleng iimbestigahan. Kung paano po nila na-accumulate itong mga kayamanan po nila na tinatago nila sa simbolo or simpleng pamumuhay. Alam ninyo, itong si Greco Belica na sumulat kay Donald Trump at sumulat kay Vladimir Putin, ito po siya isa sa mga dating opisyal ng Duterte administration. Siyempre, siya po ay tinalaga bilang chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission. Wala naman akong sinasabi na wala silang nagawa. May nagawa. Pero ang tanong, sapat ba? Tama ba yung ginawa nila? Kahit sabihin pa ni Greco Belica na, okay, sige, witness ako. No, na-dedicated talaga yung Duterte administration pagdating sa anti-crime and corruption. Pero bakit yung mga naliling kay Rodrigo Duterte, mga kriminal? Bakit yung mga naliling kay Rodrigo Duterte, mga tinaguri ang mga drug personality? At lumabas mismo yan sa Quadcom hearing. Paano may paliwanag ni Rodrigo Duterte yan? Paano mo yan ngayon, Greco Belico, reconcile? You are trying to influence the mind of the President of the United States and Russia. Ang tanong, sino ka? Diba? Si Harry Roque nga, umepal din. Humingi na rin ng tulong kuno as if hindi nga nananawagan si Sara Duterte doon sa Qatari na kung tutuusin siya yung Vice President. Pagkatapos ikaw na nagtatago ka sa mga obligation mo sa Quadcom, no? Alam ninyo, Greco Belica, kung bumaliktad man ang kapalaran kay Rodrigo Duterte, dahil po yan sa kanyang kagagawan, hindi po dahil sa political persecution and maneuvers. Parang pinapamukhaan ni Greco Belica na bumaliktad daw po yung
kakapalaran ni Rodrigo Duterte due to political persecution and maneuver. Kayo lang naman ang nag-iisip niyan eh. As a matter of fact, hindi kayo hinahabol ng Marcos administration. Hinahayaan lang nga yung matandang hukluban na yan. Kung ano-ano lang yung sasabihin kasi siyempre matanda na. Nag-uulianin na. Pero yung i-inform ninyo si Donald Trump, sila Vladimir Putin, with regards to political persecution and maneuvers, naku, inaresto si Rodrigo Duterte hindi po unjustly, properly, and legally. Again, former President Rodrigo Duterte was legally and at the same time justifiably arrested by the International Criminal Court sa bisa ng kanyang warrant of arrest. Hindi naman natin ina-argue dito na may jurisdiction or wala ang International Criminal Court. Mayroon tayong mandated obligations to cooperate sa Interpol. Kaya wag nyo nang sabihin na, okay, sige, Donald Trump o Vladimir Putin, the International Criminal Court has no jurisdiction o lack of jurisdiction in our country. Therefore, ang pagkakahuli kay former President Rodrigo Duterte is unjust and at the same time illegal. Which is wrong. Ha? Legal ang pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte. At hindi naman sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na may jurisdiction ng ICC sa atin. The reason why we surrendered Rodrigo Duterte, it is because the International Criminal Court has a jurisdiction over, okay, the case filed against Rodrigo Duterte way back 2017 up to 2019. At the same time, we have an obligation, okay, to what we call cooperate sa international police. Why? Because we are a member of Interpol. Oh, yung alam ninyo, wag niyong gamitin ang pagiging anti-drug addict ni President Donald Trump. Oo, para lang papaniwalain ninyo na yung ginawa ni Rodrigo Duterte ay tama. Okay? Nagiging grandioso siya sa kanyang hallucinations na yun ang binigay niyang false hope sa mga Pilipino. At saka yung sinasabi ninyo na anti-drug operation implemented Rodrigo Duterte's administration, nagiging maayos. Hello, hindi ha. Kaliwat kanan ng patayan. Paano naging maayos yan? Nagbunga o nagbukas ng pagkakataon sa mga pulis na mag-aabuso dahil mayroon silang backer, the chief executive. Okay? No less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Don't you know that? That's not an advocacy that propel. Okay? Hindi po yan yung kanyang, what we call, hindi po yan yung advocacy na kailangan lang nating, okay, sige, maganda yan. But in reality, the process is very, very wrong. Hanggang sa nalaman ng taong bayan that there is what we call reward system. So, alam ninyo, mga kamunting tinig, hindi ko alam kung saan po humuhugot ng lakas itong sila Belgica. Hingi daw sila ng tulong sa Amerika at the same time, saan pa ba? Hingi ng tulong sa Russia. Anong gagawin ninyo? Nag-visit na nga dito yung National Defense Secretary sa Pilipinas, kamakailan lang. Anong gusto nyo, makialam ang Amerika? Pagalitan ng Amerika ang presidente ng Pilipinas. Dahil po sa reason ninyo na maganda yung naging performance ni Digong. Sino ba si Rodrigo Duterte ngayon? Ipagpalit ba talaga ni President Donald Trump ang bilateral relations ng Pilipinas over Rodrigo Duterte's? Ano ba yan? Sobra naman yan na pagiging ambisyoso ninyo. O ngayon, sumulat kayo sa presidente ng Amerika. So ano nang yan? Nagsumbong kayo doon. O, lalo nyo lang pinapagulo at lalo nyo lang pinapahirapan.
Oh, ano gusto nyo? Magalit ang presidente ng Amerika sa Pilipinas? Magalit ang presidente ng Russia sa Pilipinas? Dahil nakakulong ngayon sa International Criminal Court si Rodrigo Roa Duterte? Gagamitin nyo yung pagkakataon na hindi gusto ni Donald Trump ang ICC? Do you think the American government can intervene the decision of the President of the Philippine Republic? It is because of your letter? O ano magawa niyan? That's a basura. That's just simply a piece of paper. Ang ginagawa ninyo, sumbong dito, sumbong doon, di tingin ninyo hindi nakamonitor ang Amerika? The fact na sumulat si Velhico, sa presidente ng Russia and America, he seems that pinapalabas niya sa buong mundo na walang alam itong si Vladimir Putin at si Donald Trump sa mga nangyayari sa mundo. So do you think, dahil lang sa mga letter na ginagawa ni Velhica, pag-appeal niya sa dalawang pinakamataas na leader ng mundo, Vladimir Putin and Donald Trump, parang sinasabi niya na walang alam, nagbulag-bulagan? Bakit kailangan mo pang magsumbong? Ha? Para ano, mapag-usapan kayo? Ang tanong, bakit kailangan pang magsumbong? So, ibig sabihin ba, parang pinapamukha mo na si President Donald Trump ng United States of America and President Vladimir Putin has no idea what's going on in the country. Alam ninyo, may idea na yan sila. Tandaan po ninyo, may embassy po ang Amerika at ang Russia sa atin. Lahat ng nangyayari sa Republika ng Pilipinas, alam po ng bawat ambasador ng mga bansa na nabanggit ko. Russia and America. So sa tingin ninyo, yung pagyaw-yaw ninyo dyan, pagbigay ninyong letter, pagpapaawa effects ninyo, appeal to emotion, naghanap kayo ng kakampi, hindi alam po ng mga ini-expect ninyo nagkakampi sa inyo. Oo, ipagpalit talaga ni Vladimir Putin. Hindi naman natin dinisregard na magkaibigan sila. Oh. Pero ang tanong, ipagpalit ba talaga ng Russia at ng Amerika? Ang general na pagrespeto nila sa Pilipinas kaysa kay Rodrigo Roa Duterte? Ano ang implication nito? Bulok ang mentalidad nyo. Ito yung isa sa mga nagpapatunay na itong mga Pilipino na ito ay pilit na sinisira ang imahe ng ating bansa. Pilit nilang pinapaniwala, baka nga hindi lang siguro sa Amerika ito nagsulat, o di kaya sa Russia, baka sa lahat ng bansa. Ang tanong, walang pakialam sila ngayon. Alam mo kung bakit? They already understand that the war on drugs of Rodrigo Roa Duterte is a fake and bogus. And maling approach para malabanan natin ang bawal na gamot. Para hindi malulong sa bisyo ang ating mga kababayan. The intention is good, but the process is very, very bad. Hindi ibig sabihin may napatay kayong adik. Papamukha nyo na sa mga Pilipino, ang mga adik ay talagang mga masasama based doon sa mga namatay. Ang tanong, oo mga katiwala ninyo, naniniwalang adik yan, kriminal yan, kailangan mawala sa mundo. Yan bang pagrespeto? Kayo nga suspitsado, binigyan kayo ng due process. Greco Velhica, yang tatay digong nyo, innocent until proven guilty man yan. Dumaan siya sa proseso. He must submit himself to prove that he is innocent. Who will be the one prove that? Siya lang. So pasinungalingan niya lahat ng accusation laban sa kanya. Pero anong ginagawa ninyo? Paano pa ma-defend ng mga abogado ni Rodrigo Duterte ang tatay ninyo kung pasabad-sabad lang kamo or di kaya'y sagabal kayo? Kulang na lang sabihan kayo ng abogado, shut up! Hindi kayo nakakatulong. Bagkos nakakalala pa kayo ng situation
ni Rodrigo Roa Duterte dito sa kulungan. Did you get the point? Tandaan, wala pang confirmation of charges. Ang pagsulat ng Russia, ni Greco Bellica sa Russia at sa Donald Trump at sa Amerika ay patunay lamang na ginagamit ni Greco Bellica ang hindi pagrespeto ng Russia sa ICC at ang hindi po gusto ni Donald Trump sa International Criminal Court. Yan ang gustong mangyari ni Greco Bellica. Pero hindi ibig sabihin na ganun yung stand ng dalawang leader na yon. Ha? Kakampihan niya na si Rodrigo Roa Duterte. Kailangan pa rin harapin ni Rodrigo Duterte ang akusasyon laban sa kanya. Kaya nga wala pa namang confirmation of charges. So that letter, ladies and gentlemen, try to influence the International Criminal Court judges that okay, you don't have power over Rodrigo Duterte in the issue of jurisdiction. Klaro po ang stand ng Republika ng Pilipinas. The ICC has no jurisdiction because nag-withdraw 2019. But the ICC has a jurisdiction over the cases filed against Rodrigo Duterte before nag-withdraw siya. See? Kasi titingnan po ng internet. Kaya nga ano ang sabi ng mga legal expert natin? Even the state withdraw, hindi ibig sabihin na hindi na po sila saklaw ng Rome Statute. The withdrawing state has no reason to say that to the Filipino people, specifically the Philippine government under Duterte administrations. Hindi niya pwedeng sabihin yan na okay, wala na tayo. Ahabulin at ahabulin pa rin yan ng Rome Statute. So ito mga kamunting tinig, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong sulat ni Greco, sabi pa nga dyan dito, President Duterte's incarceration is, if allowed to continue, will create a dangerous precedent for state leader. Really? Sigurado kayo? Dapat nga magpasalamat kayo sa ICC. Alam nyo kung bakit. Ito yung magiging dahilan para hindi mag-abuso ang mga leader. Ay nagkataon, si Rodrigo Duterte abuso. Maraming namatay sa kanyang administration. So sino ngayon ang sisingilin ng mga biktima, pamilya ng mga biktima? Who is the one, 'di ba? Na dapat sisihin. Yung nagpa-implement. At yung mga nag-implement sa pinapa-implement. Sabi pa dito ni Bellica, during President Duterte's term, the crime rate in the Philippines saw a significant drop with data. Paano? Paano magsabing crime? Yung patayan nga sa mga inosente, kriminal yun. Criminality yun. Naintindihan po ninyo? Yung libo-libong mga namatay, sino ang nagpatay nun? Until now, hindi nila alam kung ano yung makakuha sila ng hustisya. Dahil po sa hindi naman pinapansin ng Duterte administration that time. Ikaw ba naman magreklamo ka? Wala na walan sila ng pag-asa. So, dumulog sila sa ICC. Tapos sabihin ninyo, the crime rate in the Philippines during the Duterte administration has significantly dropped. Hello! Dumami ang krimen. Dumami ang patayan. Okay? Para lang sa quota system and reward system. Kau talaga naman, Greco Bellica, makapag-epal ka lang, akala mo sa mga Pilipino, mango na talaga. Duterte supporter lang ang mga mango. Hindi kami pwedeng magbilong dyan. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi kami sold out sa mga ideya ninyo. Pilit ninyong minamali. Damay nyo pa yung Russia, idamay nyo pa yung Amerika. At wag niyong sabihin na nasasaktan ang mga Pilipino sa pagkakulong ni Rodrigo Duterte doon. Hindi natutuwa nga 51% nga natutuwa sa pagka-aresto kay Rodrigo Duterte. Klaro po yan. So hanggang dyan lang, klarong si Roque, Omepal at saka Greco Bellica.
Wala na yan. Wala na kayo. Kaya ko lang to kinontent kasi gusto ko lang malaman na kahit na kani-kanino na lang sila humihingi ng tulong. Pati yung dalawang bansa na wala namang kinalaman dito at maayos ang relasyon sa Pilipinas, ayun, pilit niya pinapaikot ni Belhika ang utak. Ewan ko lang kung mapaikot nila si President Donald Trump at saka si Vladimir Putin. Oo, ang loyalty talaga ng dalawa na yan. Kay Rodrigo Duterte, maniwala ako. So anong gusto nyo? Pag magalit ang Russia, magalit ang Amerika, babawiin nila yung lahat ng suporta nila sa Pilipinas? Di kundi pati kayo, Greco Bellica, apektado. Huwag nyo na kasing ipilit, hintayin nyo yung September 23, 2025. And after that, you will be able to know what particular step you're going to employ so that you can save Rodrigo Duterte in a lifetime imprisonment or 30 years imprisonment or possible conviction. Ha? Yan lamang po mga kamunting tinig. Hanggang sa muli, ako po si Sir Glenn. Huwag kalimutan mag-share, like at saka mag-subscribe sa ating Munting Tinig channel. And please, don't forget also to join our community. I-click nyo lang, hanapin nyo lang po yung join dyan. Malalaman nyo kung paano kayo po magpa-member sa ating Munting Tinig channel. Bye-bye, adios Patria Dorada, mabuhay ang bagong Pilipinas at mabuhay po ang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. God bless.